Hindi lang umano sa flood control initiatives umiiral ang korupsyon, maging sa iba pang infrastructure projects. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, rigged kasi ang mga bidding para sa kontrata at nakikinabang mismo ang ilang kongresista. This is a highly syndicated and organized crime activity or criminal activity among powerful individuals. Ganyan inilarawan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang umano'y anomalya sa flood control projects. Contractor na yan. Una nang ibinunyag ni PBBM na na-corner ng 15 contractor ang 100 bilyong piso o 20% ng pondo para sa proyekto. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Magalong na may favoritism talaga sa pamamahagi ng budget. Paborito sila dahil marunong silang mag-deliver nga. Magaling na rin sila, pero kasi ang industry practice is meron kang magbibigay ka eh. Kailangan mo magbigay para makuha mo yung project. Si Magalong daw mismo nakaranas ng bribery, pero pinatigil niya ang kontrata. Ang nai-offer sa akin is 10% of the total contract price na 380 million pesos. So nag-offer sila na 38 million. That was about 3 years ago. Meron din yung sa sa road safety. Alam mo yung yellow barriers? Yes, sir. I was offered 6% naman kasi yung funding will be coming from influential politicians upstairs. Ayon kay Magalong, rigged ang mga bidding para sa kontrata. At sa perang napapanalunan dito, wala pa sa kalahati ang natitira para sa aktual na proyekto. For a 100% na funding, about 58% are taken out of the total amount and goes to someone else's pocket. Out of the 58%, siguro yung legitimate lang doon, yung 8%. And that represents yung VAT at yung bond. Yung the rest, napupunta yan, 25% goes to the funder. Saan ba galing yung fund? No? Sino nag-provide ng fund? 25% goes to that. 3% goes to the bank. 7% goes to the implementing agency for flood control projects. Napunta yan sa DPWH. Meron din 1% para sa material testing. At meron din 3% para doon sa mga bidders na nag-back out na lang. So naiwan na lang sa project is 42%. Wala pa yung profit ng contractor, assuming na yung contractor gets about 10% na lang or 12%. So naiwan na lang sa project is 30%. At hindi pa riyan nagtatapos ang mga kaltas. May pass-through. Kasi yung funder galing yan sa taas eh. Tapos kung gagawin niya sa isang distrito, yun yung tawag doon yung pass-through percentage o pass-through share. Usually, nabibigay yan sa congressman. May mga kongresta na okay na sila yung 5%. Meron naman yung maraming siguro, hindi pa sa satisfied sa 5%. He will demand 10% na share niya. Pero yung share talaga sa taas, ang talagang standard is about 25%. Matatanda ang sinabi ni Senador Ping Lacson na nasa 67 kongresista ang naging contractor para sa sariling infrastructure project. Ito yung mga identified talaga na contractors who won, and before they became members of the House of Representatives, na sila. Mga contractors na nila, well-known contractors. Pero iba yung naging contractor nung naging congressman. Iba pa yun, no? At ito naman mga congressman na to, ang ginawa nila para hindi halata, yung mga contractors, yung mga asawa nila, yung mga anak nila, kamag-anak nila. Pero behind the scene, yung nagmamando, yung nagmamanage pa rin yung congressman. Dagdag ni Magalong, hindi lang sa flood control projects, may anomalya. Natutuwa pa nga yung ibang mga congressman dyan na hindi involved sa flood control pero involved sila sa ibang mga anomalya tulad ng asphalt overlay, mga road opening, mga bridges, mga cat's eye, mga rock netting, dyan sa solar lights.
napakarami pa. Alam mo, tuwa pa sila, pumapalakpak because so far so good, hindi sila napapansin. Ayon pa kay Mayor Magalong, mag-uusap sila ni Senador Lacson in due time para talakayin ang kanilang mga ebidensya. Handa rin daw si Magalong na manguna sa investigasyon sakaling hilingin ito ng Pangulo.